and guests. Okay, a pleasant evening to everyone. The meaning of life is not in the quest for one's own power or enhancement, but lies in the service of that which is greater than oneself. Dignitaries at the head table, fellow Rotarians and guests, this is the guiding principle of our guest of honor and speaker in his life as a public servant. From his legislative position as member of the House of Congress, representing the 2nd District of Quezon in the year 2004 to 2010, to his executive position now as cabinet member, being appointed as Secretary of the Department of Agriculture. His accomplishments are being the author of the Organic Act of 2010, the co-author of the Climate Change Act and expanded Senior Citizen Act, and establishing the Central Pamilihan in Sariaya, Quezon, to name a few. These show the kind of public service we need today. A devoted family man, having married his high school sweetheart, Sonet Maanyo, and raised his 3 children to become good citizens. His son, Ervin Alcala, followed in his footsteps by serving also as congressman of the 2nd District of Quezon. Ladies and gentlemen, our guest of honor and speaker is also an outstanding Rotarian, having been president of the Rotary Club of Lucena South in Rotary year 1996 to 1997, and became an awardee of 10 Most Outstanding Presidents of Rotary International District 3820. From then on, his love for Rotary never fades, attested by the numerous contributions he has given to his club and to Rotary International as well. Let us now listen to the words of our guest of honor and speaker tonight, my idol and yours, the Honorable Secretary of the Department of Agriculture, past President Proceso Rosie Alcala of Rotary Club of Lucena South. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Palakpakan po natin si Elsa. Palakpakan po natin siya. Maraming salamat po. Pagpapasensyahan po. Ako na po ang humihingi ng pasensya sa inyo dahil yung pong ating Pangulo nakipagsabayan pa sa ating meeting. Hindi ko po akalain na ganun kahaba yung meeting namin na. Pero hindi po ako pwedeng umabsent dahil ang pinag-usapan po namin po sa bigas, sa rice supply. Habang nandun po siya sa Bali at saka po sa Brunei, tuloy-tuloy po ang aming communication at binago po yung oras ni Pangulo na akala ko po yung umaga pa lang ay magbibig na kami, ngunit ginawa pong 1. Awa ng Diyos po, alas 6 po ako pinakawala. Kaya pagpapasensya niya po, pasensya po dahil marami pong mga Rotarians na magagalit sa akin sapagkat panahon ito dapat po siguro ay nagpe-fellowship na. At ganitong oras baka kung saan na nakapunta. Tama po ba? Anyway, nandito po si Yusek Todipleta, para po natin si Yusek. Si Administrator Euclides Corbes, nandito rin po muna. Sila po ay mga membro ng Quezon Mafia. Mamaya po, kwento ko po sa inyo yan. Sa atin po sa lahat na po ng mga presidente na nandito po sa unahan,
Past District Governor Paeng, Past District Governor Darwin, District Governor nominee Pepe Esteves. Nandito rin po pala si Mayor Dondon. Parang kakilala po ito. Si City Administrator Jun po. Si Engineer Lopez po ang Cultural Director po natin. Engineer Ibarola po, mga membro po ng Club 1925, mga pipos ko po sa Rotan at sa Lucena Tennis Club. Sa inyo pong lahat, magandang gabi po muli. Siguro po talagang hindi ko po kayang humingi ng sunod-sunod na pagpapaumali sa inyo. Talaga pong seryoso na hindi po ganun kadali yung meeting na inatinan po natin. Kaya po pagpapasensya, hindi po naman ako pwedeng umabsent doon dahil ito po ay concern ng Department of Agriculture. Nagkataon po yung tatlong cabinet secretaries na kasama namin sa meeting ay aalis po ngayong gabi papunta po sa Washington. Kaya tinapos po namin yung aming usapan. Pasensya po muli. Okay? Napapatawad niyo na po ba ako? Lalaanin niyo, ako po yung notaryo pa rin. Kaya pwede niyo po ako patawarin. Ano po? Anyway, bayaan niyo po na simulan po natin sa isang magandang pagbabalitaan ng ating pong pagkukwentuhan ngayong gabi. I think maiksi ko lang po itong i-discuss sa inyo kung kaya kong paiksiin at bibigyan ko po ng pagkakataon na makapagtanong po kayo ng any concern tungkol po sa ating pamahalaan, pero lalong-lalo na po sa kagawaran ng agrikultura. So, sisimulan ko po sa isang positibong development sa ating pong larangan ng agrikultura. Ano-ano po ba yung mga pagbabago na isinagawa sa ating kagawaran nang ang isa pong kababayan natin sa lalawigan ng Quezon ay nagsimula pong mamahala sa kagawaran. Una-una po, inalis po natin o binago po natin ang sistema buhat po sa input subsidies papunta po dun sa investment sa mas malaki pong tayaan doon sa agrikultura. Nung nagsimula po tayo, inabot po natin ang programa na meron pong subsidy, yung pong fertilizer. And pagkatungtong po namin sa opisina ng Department of Agriculture, amoy na amoy ko pa po yung fertilizer stock. Kaya sa takot ko po ay inalis po natin yung fertilizer subsidy. Ganun din po sa pakikipagtalakayan po sa ating mga initial na mga magsasaka na nakausap, lahat po kaliwat kanan yung sinasabi sa atin ay panay po halos reklamo. Doon po sa seed subsidy. Karangihan po pala kaya doon, yung pong seed subsidy kasi kalahati po binabayadan ng gobyerno, kalahati po binabayadan ng magsasaka. Pero at the end of the day, yung pong magsasaka, they're expecting na ito po ay mas magandang harvest para sa kanila. Ngunit yung po palang binabayadan nilang certified seeds, sako lang po yung certified yung seed. So, napakalaki pong batik ito. At napakalaki pong challenge para may paliwanag ko sa magsasaka. Every time na ako po'y pumunta sa ibang lalawigan, tinatanong po nila bakit po inalis yung subsidiya. So, naipaliwanag po natin. Pero hindi po natin ito inalis nang walang kapalit. Ang atin pong ipinalit dito ay pagbibigay ng 2 kilos in every hectare, maximum of 5 hectares na registered seeds. Ibig sabihin lang po, madidelay lang ng kaunti, ngunit tinuruan po natin na magsasaka na mag-produce ng sarili po nila certified seeds. In every 2 kilos po na isasabay nila sa pagtatanim nila, ay they will be producing their own certified seeds in the next cropping. So 3 croppings po nila itong gagawin din. After na magamit po nila, huwag na nilang hintayin yung comfort. On the third time na sila nagtatanim, pumunta na ulit sila sa department, pahihiramin ulit sila ng 2 kilos na registered seeds. So, ito po ang nakita natin isang pamamaraan at tunaw, ay nakita po natin isang epektibo. Hindi po epektibo yung bigay ka lang ng bigay, ngunit ang direction po ay hindi po natin isusunod. Pangalawa po, na pagbabago po natin ay yung pong pagbabago po, nag-shift din po tayo ng ating pong pagbibigay ng solusyon. Ang pinakamabilis po kasing solusyon, every time na may pagkukulang,
ay di umiport. Order ka lang, okay na. Pero nakita po natin, kung ito po yung ating solusyon na ibibigay, wala na pong mayayari dito sa ating mga magsasaka. Kaya halos wala na po tayo mga magulang na gustong kumuha. Dapat po kayo. Anyway, kung ganito po yung gagawin natin solusyon, hindi na po talaga magkaka-interest yung ating mga magulang na pagpakuha ng agrikultura sa kanilang anak. Dahil wala na pong mararating na magandang kabuhayan. So, lugar po na umasa tayo sa pag-import, agad-agad po nagpatawag ako ng meeting, may konsultasyon sa lahat ng regional directors, at tinanong po natin sila kung ano yung kakayanan ng bawat rehiyon, paano i-expand ang production, at ano ang kailangan intervention ng pamahalaan. Hindi po pwedeng makuha natin yung sufficiency ng libre. Dapat po, there's always a price you have to pay para po may i-level din natin yung production sa pangangailangan po natin. At nakita po natin na kaya naman po pala natin. Ang problema nga lang po ay talaga po hindi kaya ng isa-isa pa lang. Kailangan po ay isang programa na sa bawat pagkakataon alam po natin anong intervention ng pamahalaan at ano yung inaasahan nating pagtaas ng ating pong produksyon ng mahal. At sa awa po ng Diyos, ipinadeklara po natin. Siguro po, wala itong natin, adult yan dito eh. Sabi ko nga po, siguro, ipagyabang niyo po ang isang kababayan ng pagunang salpahan po ng mga secretaries. Isa po ako siguro sa nagyabang na itinaya ko po ang lahat kong dapat itaya sa ibabaw ng lamesa. Sapagkat sinabi kong after 2 years po, after 2013, we will be self-sufficient in our rice production. At nobody believes us. Wala pong gusto maniwala. Sino ba itong probinsyano ang dating yung pambayabasang? Nobody believes us, especially yung mga galing sa akademya at saka po yung mga may doctorate. Sapagkat sabi nga po nila, ang dami nang dumaan dyan. Bakit hindi nadaan? Isa po palang diferensya. Lagi po sila sa air condition room. Kailangan po pala talaga yung pupunta ka sa bukid at makikipag-usap sa magsasaka at pakinggan mo yung mga programa at polisiya na may susunod natin kasama po sila. At ito po yung akin pong ito po ang kasunod ko pong naging pangako at naging accomplishment po ng inyong kababayan. Within the first 2 years of my administration sa Department of Agriculture, nilibot ko po ang buong Pilipinas. Hindi po napasarap, kundi nagkaroon po ng dialogo na kagaya po ng gagawin po natin. Wala po pala kasi talagang mananalo din sa mga magsasaka na doon sa polisiya dapat ay atin pong tinatanong sa kanila ay ipapatupad po natin sa buong bansa. Nakita po namin na ito po yung pinakamalaking pagkukulang ng pamahalaan. Noong panahon na yun po, halos wala nang gustong maniwala na magsasaka sa mga programa ng ating pamahalaan. So, amin pong pinilit, sabi nga namin pinilit po namin silang marating at ipinaramdam po ang pamahalaan. Hindi po basta pumupunta doon na nakikipag-usap lang po, dala-dala po namin ng programa na amin pong pinadadaloy sa bawat samahan. At na may pagmamalaki po natin, ng bawat delegators association po, ay at least twice ko pong minimit taon-taon. Lahat po ng mga municipal agriculturist ng buong bansa, ay meron pong nakatitouch po sa Department of Agriculture because of the devolution. Nung ipatupad po yung local government ko, lahat po ng municipal agriculturists at municipal technicians po ay kinuha ng local government. So kami po sa Department of Agriculture, para po kami general, sina parin Tony po Kernel, yung kung tawag nila yung major, pagtalikod po, walang tauhan. Ganun po yung realidad. So instead na kami mag-iyak at mag-iyak, sabi po ng iba, mag-renationalization. Hindi po ganun kadali. Kailangan po isang panukalong batas. At alam po naman natin na hindi po ganun kabilis ipasa ang isang batas agad sa mababang kapulungan at sa Senado. So instead of doing that, dinagdagan po namin ang oras na pakikipag-usap sa local government units.
Sa bawat lugar pong pinupuntahan namin, hindi po ako papayag na hindi ko hahantingin ng governor at mga mayors. Sapagkat at the end of the day, sila po yung may control ng municipal, provincial, at saka mga technicians sa ating pong kagawahan. Instead na pabayaan po natin sila sapagkat matagal na po silang detached, yung pong technical knowledge nila ay meron na rin po malaking kakulangan. Wala na pong may special interest para magbigay ng seminars. Malaki na po yung kakulangan sa mga modernong pagpapatakbo ng ating mga taniman. So, instead na mag-iyak na naman, naggawa po kami at humingi po ako ng pera sa ating pong national government. At sinagutan po ng national government ang pagre-retooling ng ating pong mga municipal agriculturists, pagre-retooling ng ating mga technicians, para sa ganon, tama at nakatumbok na programa ng ating mga sa mga magsasaka ang makakarating sa ating pong mga technicians. At sa awa po ng Diyos, naibalik po natin yung pong pagtitiwala ng ating pong mga magsasaka at saka po mga mangingisda. Ibinalik po natin yung pong kanilang pagtitiwala sa pamahalaan. At ang importante po dito, yung pong interventions na binibigay po natin sagad at diretso po sa kanila. So, we really have bridged the gap and touched the heart of our farmers. Ito po, ang palagay ko po, ang pinakamalaking kakulangan sa pamahalaan ng abutin po namin at Department of Agriculture. Bilang isang kababayan nyo naman po, alam nyo naman po, ako'y masayahing tao, ano po. Pero ito po yung medyo may katotohanan. Sabi ko nga po, nung ako po'y dumating, bilang hindi ko po naman sinamantala ng aming magandang pagsasamahan ng Pangulo, ngunit kailangan po na sumipsi po ako. Dahil yung imagine, ang abutin ko po ang budget po ng Department of Agriculture is just 37 billion. So the following year po ay hindi po ako pala nakasipsip, umigop na po ako. So, ang ibinigay po sa akin is na 61 billion pesos. So ngayon po, yung taong ito is 74 and ito pong 2014, 80, I think 82 billion. 89 billion ang budget ng Department of Agriculture. Ngunit hindi po ito ibinibigay lang dahil lang sa kami ay nagsasabi. Hindi, kaya ibinibigay po ito ay pinakikitaan po natin ang buong economic managers, pinakikitaan po natin ang Pangulo na isang programa na natutupad po. Lalong-lalo na po ngayon na talaga pong sinusukat ang bawat departamento kung nagagawa mo ba yung sinabi mo before ka maghingi ng budget. So, kaya po, ito po mga kadanian, nandito naman ito. Kaya mag-alala dahil sa November, may budget call na tayo for 2015. Tatawagin ko na po kaya at magpa-budget call na tayo. Kasi kailangan po pala ganon. Whatever na nalimutan natin sa 2014, this early, iayos na natin para hindi tayo magsunod-sunod. Sapagkat ngayon po, may pasabi na sila na in every year, wala na pong continuing budget. Kasi yung pong continuing budget, yung pong budget na i-allocate natin ngayon, pag naiwanan mo sa isang taon, pwede pa. Ay kaya po pala ng trabaho gobyerno ay nangyayari, ay sige-sige lang sapagkat yung budget mo sa isang taon, pwede pa rin. Ngayon po, hindi na. After ng isang taon at hindi mo nagastos, hindi mo na pwedeng gamitin. You will be evaluated kung hindi ka marunong gumastos, huwag ka nang humingi ng dagdag. So, we have agreed in the cabinet level na yun po yung ating occurrence, kaya kanya-kanya na pong pagalingan ito ng pag-i-execute. So, this early, although hindi pa po kami tapos yung budget sa Senado, hindi ko alam, sir. Kaya po naman namin itong ipasa. So, kaya po itong Oktobre, meron na po kami ilang ipabibig. November, magpapabig na po ng mas madami at December. So, that pagdating po ng January, at pagpirma na po ng Pangulo ng ating budget, January release na po yung pondo, bakbaka na po tayo. And we hope na sa susunod pong taon, ay mas maganda po at mas marami pong mga trabaho ang bibigay ng pamahalaan sa ating pong pamayanan. So ito po yung mga kaunti pong ginawa
ng ating pong kagawaran, sa ating pong kagawaran. Again, pinakamalaki pong concern ng mga kababayan po natin ay tungkol sa bigas. At katulad na po kanina, binabanggit po natin na imagine po, noong 2010, 14.92 million metric tons lang po ang ating pong hina-harvest. Dahil talaga pong may lugar na magka-insentibo, magkagana yung magsasaka. Hindi po eh. Yung pong pera natin, ipinapalit natin ng dolyar at ipinabayad natin doon sa kalapit po natin bansa sa Vietnam o kaya sa Thailand. Ito po yung sitwasyon before. So this time, part na po ng Food Staple Sufficiency Program natin po isinagawa, ay i-decide po natin na taon-taon, tataas po dapat ang produksyon ng ating pamahalaan with the corresponding investment. At pagdating nga po ng after 2013, sabi ko, sana lang po ay ito pong katulad po ito, dadatingin na naman itong ating annual congress. Ulan na naman po ng ulan. Panahon po ngayon talaga ng harvest. Kikilabutan po kayo kung makikita niyo yung ganda po ng tayo ng halaman sa norte. At even sa Mindanao at Visayas. So we are anticipating na mahahagi po natin ang highest ever yield ng palay this year. Ngayon after this wet season crop. Sana po ay huwag pong lumakas ang tama sa ating mga bagyo sapagkat kung tatamaan po tayo, maaari nga po na hindi nga po natin mati yung ating minimum na self-sufficiency. Ngunit sana po maunawaan ako ng ating mga kababayan. Marami na po ako mga kaibigan na huli sa Maynila na awang-awa na sa akin. Kawawa naman si Sec Rosie. Bakit? Tuwing umaga ay agahan ni Ted Pailoy. Tuwing umaga ay binibira ng kung sino-sinong istasyon at pati po dyaryo. Ngunit sabi ko, huwag po kayong maawa sa akin sapagkat kaya ko pong sagutin niya. Ang mas maawa po tayo, kung maniniwala po ang taong bayan, maniniwala po ang Pangulo sa mga taong yan, ang kawawa po ay ang magsasaka. Ang kawawa po ay ang ating mga kababayan. Imagine, noong 2010 lang po, 67 billion pesos ang ginastos ng Pilipinas pambili ng bigas sa Vietnam. 67 billion pesos. We imported 2.4 million metric tons. Noong panahon na yon, tayo po ang #1 importer ng bigas sa buong mundo. Tayo ang nagturo sa kanila, tayo ang pinabili nila. Sabi ko, Jesus, Ginoo. Pero ngayon po ang ating pong importation, wala pa pong 4 na bilyong piso. Kung batikusin po ang inyong kababayan, kaliwa at kanan. Kung batikusin po tayo pang pinagbibintangan. Sabi ko, bakit nung nag-i-import tayo ng 67 billion, meron ba sa inyong isang mayabang-yabang na tumayo sa gitna at nagsalitang, huwag naman ganito? Nung ngayon bumaba na yung presyo, saka pa kung ano na sasabihin. Kaya po nung minsan, pagpapasensyahin nyo, nung yung kababayan nyo po ay nakaharap po dun sa TV. Ay, hindi ko po mapalapas. Siya lang sabi pong, tungpats daw po may tungpats na 10%. Kasi sabi ko, talaga, yung nisip ko ng mata eh. Kaya po pinabukasan, talaga tama po yung narinig nyo. Sabi ko, dala ko yung bayad ko. Huwag naman po gano'n. Sabi ko, malalim na yung mata. Hindi na po natigil sa pagtatrabaho, pagbibintangan na pa. Huwag naman gano'n. Kasi sala na po sa isang karapatang pantao. So, ako po'y nahingin ng kumane. Kung ako po'y sabi na, dapat siya kayo hindi ka gano'n, pikon. Ay, sabi ko, talagang pikon ako. Ay, kung sumagot ay, sasapukin ko naman. Bibira tayo mag-ibig, madali naman. Anyway, ako po ay nahingi ng permanent kung gano'n man naging asal at sabi mo, dapat po laging overface tayo sa itado na nga. Kahit na wala akong pakikumul na nga ako. Anyway, ito po yung ganda po ng ating sitwasyon sa bigas. And sana po maunawaan ako ng ating mga kababayan. Sabi ko nga, tulungan niyo po ako na magpaliwanag. If ever ng ating pong target is to get 100% sufficiency after 2013,
ilayo-ilayo, sana po ay mahal natin. Pero kung hindi, kung mamahagip ko lang po ay 97 or 98% sufficiency level, ano pong gagawin ninyo sa akin? Ipadadala niyo ba ako sa Luneta di Pamamaril? Di ba? 100% hindi tinarget. Eh sabi ko, kahit sa school pag gusto mo maging 100, pero pang nakuha mo yung 97 na 98, di ba ikaw exempted na rin? Tama po ba? Ma'am, tama po ba? Di ba? Kahit sa school pag 97, 98, exempted ka na rin. Ay, ikaw, ay, sige. Huwag niya sabihin yung 75 doon ako sanay. Kasi sinasabi ko po na sana maunawaan ito nating mga kasamahan. Ito po, dagdag yabang na po natin ito.